pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa'y daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Pagkain lahat nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana nang nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus nga pong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtatalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kahit sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang pagkain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila, bagamat kumain yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayong araw po ay atin pong ipinagdiriwang ang tinatawag sa opisyal na kapistahan nito
Deis Sanctissimi Corporis et Sanguinis Iesu Christi. Sa atin pong salita, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng poong Hesus Kristo. At ngayon ay tinatawag natin dati na kuminsan ay Corpus Christi. Dahil yun po ang maiksi na pagtawag, hindi na po nagamit yung opisyal na corporis. At ito ay paalaala sa atin na ito ay kakaiba sa ibang pagdiriwang sapagkat ngayon ay atin pong ipahayag ang katuparan ng ating Panginoon na siyang maging kordero ng Diyos. Dahil po ang kasaysayan po ng kordero ay sa panahon ng Exodus, mag-alay po ang lahat ng mga pamilya sa mga Hudyo ng kordero at ang kanyang dugo ay ilagay po doon sa pintuan upang tatawid ang anghel at sila'y maligtas. Ang ating Panginoon ay ganun rin mag-alay ng kanyang katawan na bilang kanin sa lahat ng naglalakbay sa panibagong Exodus. At sa panibagong Exodus, ang dugo niya ay siyang magliligtas at maglilinis sa atin. At dahil dito, ito po ay dahil sa una, ang pangitain ng isang relyosa na si Sor Juliana ng Liege noong 1208 na kung saan nakita niya ang isang buwan na mayroong parang butas. At ito ang sa paalaala sa kanya gaya ng simbahan na may kulang dahil hindi nagkaroon ng kapistahan ng kabalbanalang katawan at dugo ni Kristo. Kaya po si Bishop Robert D. Turiti ay nagsimula po dito at si Hughes Sanchez na naging kardinal na legato ay siyang nagpalaganap nito at si Papa Urban ika-4 noong taon 1264 nagpalabas ng Papal Bull o bula ng Santo Papa Transiturus de Hoc Mundo, ang pagtawid sa mundo ngayon. Ibig sabihin, ang Exodus sa mundo natin ngayon. At dito nagkaroon ng kapistahan ng Corporis et Sanguinis Iesu Christi. At tayo po ay dapat magkaroon ng orientasyon na ito ay tungkol sa Eucharistia. Ang Eucharistia ay mula sa salitang Griego na ibig sabihin pasasalamat. Pero dahil nung nagkaroon ng Latin ang Eucharistia, ang pinakahuli na salita ay iti missa is, humayo kayo, at nagiging misa na lang at na English pa, Mass. Dapat ito ay Eucharistia sapagkat pasalamat natin sa nung huling hapunan ng ating Panginoon ng kanyang katawan at dugo upang tayo iligtas hindi sa madali na paraan, ngunit nag-alay siya ng dugo upang kanyang ipahayag na siya ay tunay na pagkain para sa ating kaluluwa o para sa ating espiritual na buhay. Kaya ito ay kuminsan tinatawag sa Grego na pneumatiki trophy. Trophy, pagkain, pneumatiki sa kaluluwa. Pero sa salita ng ating Panginoon, simple lang po ang pagkatawag ngayon. Lechem hakayem. Lechem hakayem. Lechem, ibig sabihin, pagkain, hakayem, sa kalangitan. Pero sa Latin, tinatawag na po ito ng panis angelicos. Kaya po, makita niyo sa aming kasulya may pangalan, Ichi Panis Angelorum. Nagkamali lang po ang pagburda dito. Dapat Ichi Panis Angelicos. Na ibig sabihin, ito yung pagpapahayag na
atin pong pinagsaluhan, kapag kasabihin ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, yun yung katawan na inaalay ng ating Panginoon doon sa kanyang paghihirap sa cross. At ang dugo ay ang pakilahok sa kanyang buhay upang mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang tunay na kahulugan ng kapistahan ng Corporis et Sanguinis Christi, na tayo na kahit nagkakaiba ayon pa sa walang pagbasa, ay iisang katawan na nagsama-sama, nagkaroon ng pagkahati-hati at pinagsaluhan ang iisang pagkain. Ang isang pagkain ito ay atin ding marinig kung tayo magdasal ng Ama namin. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Yun po ang ating Poong Hesus Nazareno, na pagkain natin araw-araw, na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa atin. Sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 51 hanggang 58, na sinasabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay mula sa langit. Pero ang nakaalaala ang mga tao na sila ay kumain ng mana. Ang mana ay ibig sabihin namang Hebro, ano ito? At hindi na malaman, pero mayroon ng pangalan. Hindi na po mana ang Lechem Hakayim o ang Panis Angelicus. Yun na po ang ating Poong Hesus Nazareno. Ang Poong Hesus Nazareno na pagkain ng buhay. Pakisabi sa katabi mo, pagkain ng buhay. Pagkain ng buhay ang ating Poong Hesus Nazareno, na ibig sabihin, handa tayong magbaginan ng ating dekalidad na panahon, ng ating mga pagkain, ng ating mga talento, ng ating kinakailangan na material, na mga biyaya na ibahagi sa iba na walang-wala at nagugutom upang magkaroon ng pagkain na material upang sila'y makakilala kay Kristo na Panis Angelicus, na Lechem Hakayim, o pagkain na mula sa langit na nagbibigay buhay. Yung pong naniwala ng ating Panginoong Hesus Nazareno ay pagkain nagbibigay buhay, pumalakpak ng malakas, dahil sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, verso 10, ako'y naparito upang maglalang buhay, at ito'y ganap at ikasya siya. Amen? Purihin natin ang Diyos.